Sa mundo natin, kung saan ang panlabas na kagandahan ay mas madalas na higit pinapahalagahan, ang mga taong pinagpala ng angking kagwapuhan ay tila ba swerte sa mata ng iba. Kapag ginamit mo ito para manakit na ng iba, ay hindi nagiging maganda ang kahihinatnan. May kaugnayan po rito ang aking kwento, Misteri. Magandang araw nga po pala. Tawagin niyo na lamang po akong Anton. At ibabahagi ko po sa inyo ang kwentong nagbigay sa amin ng isang malaking leksyon na hindi namin malilimutan kailanman. Lumaki po ako kasama ang aking tatay Ruben sa Maynila. Kaming dalawa na lamang po ang magkasama sa buhay sapagkat nagkahiwalay sila ng aking nanay, maliit pa lamang ako. Dumating ang panahon na kinakailangang mangibang bansa ng aking tatay para sa kinabukasan namin. 12 anyos po ako nang dinala ako ni tatay sa kanilang probinsya sa Aklan. Para daw doon na muna ako manirahan habang siya ay nagtatrabaho sa Saudi. Nung mga panahon na yun ay tumigil muna ako ng pag-aaral dahil nga sa aking paglipat. Tumira po ako sa puder ng aking lola Onyang at tiyuhin na si Tito Aldrin, na nakababatang kapatid ni tatay. Masaya nila akong tinanggap at wala namang problema sa kanila ang pananatili ko roon. Ang totoo nga po niyan ay masaya daw po sila dahil magkakaroon ng bata sa kanilang bahay. Nalulungkot man ay tiniis ko ang mawalay kay tatay noon. Alam kong para din naman sa akin yung pag-alis niya. Isa pa, hindi naman po ako nakaramdam ng iba sa bahay nila lola. Dahil naging mabait sila sa akin at hindi naman sila naging mahigpit. Ang tiyuhin ko nga pala, Misteri, ay isang magandang lalaki. Ang ika nga nila, mala-artista ang datingan nito. Nasa 35 taon na ito, pero kung titignan mo siya sa kanyang muka ay parang 23 to 28 lamang ito. Ang sabi ng tatay, bata pa lang daw sila ay gwapo na daw talaga ito, kaya marami silang mga kapitbahay o mga kaeskwela na nagkakagusto dito. Nakakapagtaka lang sa karamihan ay kahit medyo may edad na si Tito at magandang lalaki naman ito, ay hindi pa rin ito nag-aasawa. Dahilan kung bakit madalas silang magkasagutan ni Lola tuwing kami ay kakain na. Kailan mo ba balak mag-asawa ha, Aldrin? Ito na naman tayo, Nay. Ilang beses nyo nang tinatanong sa akin yan? Aba, natural. Hindi ka na bata? Ilang babae pa ba ang dadalhin mo dito sa bahay? Nay, anong magagawa ko kung hindi ako makahanap ng babaeng matitipuhan ko? Ay naka, tigil-tigilan mo nga ako dyan, Aldrin. Anong hindi matipu-tipuhan? Sa dinami-dami ng dinala mo dito ng mga babae, wala bang isa doon na natipuhan mo? Ay naku, Nay. Paulit-ulit na lang tayo, parang bago ng bago. Tumingin sa akin si Tito at ngumiti na parang inaasar si Lola. Nakailang dala ka na ng babae dito sa bahay?
Araw-araw ay iba ang pagmumukha nila. Kada ipapakilala mo sa akin, ang sasabihin mo ay girlfriend mo. Ang totoo niyan, Mystery, sa pamamalagi ko dito sa kanila, madalas po talagang may isamang babae dito si Tito sa bahay. Ganoon ata siguro talaga kapag magandang lalaki ka. Para bang lahat na lang ng babae gustong magpalahi sa'yo. Pero may iilan-ilan pa din ang bumabalik at hinahanap si Tito dahil nagbabakasakali silang pakakasalan sila nito. Pero Mystery, para sa akin, base sa ugali at kinikilos ni Tito, ay wala pa talaga itong balak magpatali sa iisang babae. Minsan nga kapag inuutusan ako ni Lola na bumili sa tindahan, may kakausap na lang sa akin bigla. Ilang mga babae yun na nagtatanong tungkol kay Tito. Habang yung iba naman ay doon pa sa harap ng bahay namin mag-uusap para lamang makita nila ang tito ko. Kapag naman nakita na nila ay nagsisipagkisay ang mga katawan na akala mo mga bulate na nilagyan ng asin. Kapag naman napapansin ni Lola yung mga dalagita, pinapaalis niya dahil naiirita na. Akala mo daw ay ngayon lang daw nakakita ng lalaki. Kapag naglalaro naman ako sa labas ay may pagkakataon na may lalapit sa aking babae at magpapaabot ng sulat nila para kay Tito Aldrin. Minsan nga ay nililibre pa ako ng soft drinks o tinapay para lang masiguro nila na ibibigay ko yun sa aking tito. Pero alam mo, Mystery, hindi mo talaga masisisi yung mga kababaihan. Ang itsura po kasi ni Tito Aldrin ay parang pinabatang Gabby Concepcion. Tito, may nagpapabigay ng sulat sa'yo. Isang araw yon nang magkausap kami ni Tito habang nanonood ito ng palabas sa TV. Oh, kailan to? Tsaka kanino galing to? Aba malay ko. Sa dinami-dami ng babaeng nagbibigay sa'yo, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Iba ka talaga. Ikaw talaga, pilyo ka talagang bata ka kung ano-ano napapansin mo. Ay nako Tito, kahit ayoko silang pansinin, kusa silang lumalapit sa akin para lang magpapansin sa'yo. Hindi tuloy ako makapaglaro o makatambay sa labas ng maayos eh. Dito ay pabiro akong sinuntok sa balikat nito at inutusan akong basahin ko na lang sa kanya yung sulat. Pero pagkatapos kong magbasa ay tila wala lang naman sa kanya yung mga narinig niya. Parang wala lang sa kanya yung mga nararamdaman ng ibang babae. Dito ay nagtanong ako sa kanya. Eto, anong pakiramdam ng may pogi problem? Sira ka talaga. Di wala lang. Parehas lang. Pati ba naman yun, poproblemahin ko pa? Hindi ka ba natatakot na isang beses pikutin ka o kaya baka may manggayuma pa sa'yo sa sobrang pagkadesperado nila na makuha ka? Sa puntong ito ay biglang pumasok sa usapan namin si Lola habang paupo ito sa sala. Oo, tama si Anton. Baka mamaya hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Baka mas malala pa. Baka mabugbog ka. Baka may magalit sa'yo ng mga kapatid nun o kamag-anak. Ito namang si nanay advance masyado mag-isip. Ito kasing si Anton kung ano-ano tong pinagsasasabi. Lumingon sa akin ito na parang nakakaloko yung ngiti at pangisi-ngisi lang, tila ba hindi siniseryoso yung pagpapaalala sa kanya ni Lola. Ako, Aldrin, pinapaalalahanan lamang kita. Mali ang mangolekta ng mga babae at paasahin lamang sila.
Baka mamaya, isang araw na lang, may babaeng magalit sa'yo at makaisip ng hindi maganda. Alam ko naman yun, Nay. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Kaya ko sarili ko. Akong bahala sa kanila. Mabait si Tito Aldrin bilang isang kapatid, tito at anak, Misteri. Pero sa mga babae na pinaasa niya lang, ewan ko kung ano yung tingin nila sa aking tiyuhin. Isang araw, habang kumakain kami ni Lola ng tanghalian, ay dumating si Tito na may kasama na namang ibang babae. Pero iba ang aura nito kumpara sa mga dinala ni Tito. Maayos itong manamit. Kita mo na may pinag-aralan yung babae at higit sa lahat ay mukhang mahinhin ito, Misteri. Kapansin-pansin din ang maamong mukha nito. Sabi ko na lang sa sarili ko, ito talaga ang nababagay kay Tito. Pinakilala sa amin ito ni Tito bilang kasintahan niya. Siyempre, para kay Lola, hindi na bago yung ganong tagpo sa bahay nila. Nay, si Lucille po pala. Lucille, nanay ko. Agad itong nagmano kay Lola at ako naman ay tumayo sa upuan upang magmano din sa kanilang dalawa. Magandang araw po, Lucille nga pala. Magandang araw din sa iyo, Iha. Alam mo na ba ang ugali niyang lalaki na yan? Prangkang tanong ni Lola kay Lucille na agad namang pinigilan ni Tito, habang ako naman ay pinipigilan kong humagikhik dito sa pwesto ko. Si nanay naman parang Dito ay nakita niya akong tumatawa, kaya sumenyas ito sa akin ng pabiro na parang susuntokin ako. Iha, babaero yang anak ko. Inuunahan na kita. Ewan ko lang kung magtitinuyan sa'yo. Ang totoo po niyan, usap-usapan na po talaga yan at matagal ko na po yung nabalitaan. Dito ay parang nahiya si Tito kay Lucille. Pero pagkatapos nun ay kinuha ko na sila ng pinggan para saluhan na kami sa hapunan. Araw lang ang binilang, Misteri, at iba na naman yung kasamang babae ni Tito dito sa bahay. Kaya doon ay nawala na talaga ng pag-asa si Lola para sa kanyang anak. Wala na talagang pag-asang magbago ang tito mo. Baka po hindi lang talaga makahanap si Tito ng tamang babae, Lola. Hayaan niyo na lang muna siya. Ay naka! Huwag mong kampihan niyang tito mo. Baka palayasin ko kayong dalawa rito. Lola naman alam niyong sa inyo ako kampi. Bakit nadamay naman ako dyan? Lumabas si Tito galing ng kwarto at dumiretso sa amin sa lamesa. Nay, punta muna ako kila Ninoy Birthday po kasi Pagtalikod ng aking tito ay may napansin ako sa batok niya na kung ano. Tito, ano yung nasa batok mo? Ito. Pigsa nga Bigla na lang tumubo dito. Putukin na natin yan, Tito, para hindi na lumaki. Sige, pag uwi ko mamaya, tulungan mo ko. Agad na siyang umalis noon para makipag-inuman sa mga barkada niya. Inutusan naman ako ni Lola na abangan ko daw si Tito Aldrin sa pag-uwi nito dahil baka hindi daw nito makandado ang pinto kapag dumating na dahil sa sobrang kalasingan. Gabi na nga nang umuwi si Tito at medyo lasing na nga ito. Nakita kong may kasama itong isa na namang bagong babae. Oh, Aldrin, gising ka pa pala. Pinaabangan ka sa akin ni Lola. Baka daw hindi mo makandado ng maayos yung pintuan. Ay nako, si nanay talaga. Pero habang nagsasara ako ng pintuan,
ay biglang may sumigaw na babae mula sa kwarto ni Tito Aldrin. Lumabas agad ito ng pintuan at tumakbo palabas ng bahay. Narinig ko pa nga itong nagsalita. Nakakadiri! Ano ba yan? Nagising si Lola sa pagsigaw ng babae, kaya lumabas ito ng kwarto at nagtanong ito sa akin kung ano ang nangyari. Nabanggit ko nga na halos kakauwi lang ni Tito at may kasama itong babae. Pero ang babae ay bigla na lamang sumigaw at lumabas ng kwarto ni Tito. Ilang saglit pa ay lumabas si Tito Aldrin ng kanyang kwarto. Tinanong siya ni Lola kung ano ang nangyari, pero pumasok na ito ng kwarto niya at natulog na nang walang nakuhang sagot si Lola. Ano naman kaya ang nangyari? Wag na lang nating pansinin, La. Sobrang lasing lang ata ng dalawa na yun. O siya, sige. Isarado mo na yung pintuan at matulog na tayo. Bukas, malalaman din natin niya sa tiyo mo. Kinaumagahan, habang kumakain kami, ay nagtanong si Lola kay Tito kung ano ba talaga ang nangyari kagabi. Hoy, Aldrin! Umamin ka nga. Ano ba talaga ang nangyari at sumigaw ang babae kagabi? Ano na naman ang ginawa mo? Wala yun, Nay. Huwag niyo na hong pansinin yun. Pagbaling ng ulo ni Tito, ay napansin ko na malaki na yung pigsa niya. Nakahapon ay paumpisa pa lamang tumubo. Saglit na tumayo si Tito para kumuha ng tubig sa lababo at nakita kong hindi lang isa yung pigsa niya dahil meron na siya sa mga binti, misteri. Tito, ang dami mong pigsa sa binti ah. Agad na palingon si Lola para kumpirmahin yung sinabi ko at nagulat din ito sa nakita niya. Tinanong ni Lola kung ano daw ang nangyayari kay Tiyo, pero ang sagot lang nito kay Lola ay hindi niya alam at wag na lamang mag-alala. Gusto ni Lola na dalhin na sa health center si Tito, pero tumutol ito at sinabing gagaling din naman daw ng kusa iyon. Inutusan ako ni Lola na bumili ng gamot sa butika para sa mga pigsa ni Tito Aldrin. Habang nasa labas ako, ay nakita ko yung babaeng kasama ni Tito kagabi sa bahay. May mga kakwentuhan itong kaibigan niya at narinig ko ang usapan nila tungkol kay Tito Aldrin. Naku, bes! Nakakatiri yung katawan ni Aldrin. Puro pigsa, Diyos ko! Oh, diba ang kinis-kinis ng katawan niya? Diba nakahubad pa nga minsan kung lumabas yan, ang puti-puti at wala kang makikitang kahit isang peklat? Ay naku, hindi ko alam. Hindi ako pwedeng magkamali, bes. Ang dami niyang pigsa sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ay naku, kadiri talaga. Hindi ko natagalan. Buti na lang nakita mo yun bago pa may mangyari sa inyo. Ay naku, sinabi mo pa. At eto pa, pati dun sa maselang parte ng katawan niya, may tumutulong nana. Ang dami! Nandidiri ako pag naaalala ko. Noong narinig ko yun, misteri, ay agad akong umuwi ng bahay. Hinanap ko agad si Tito Aldrin, pero nasa loob ito ng kwarto niya at nakalak. Sinubukan ko siyang tawagin mula sa labas ng pinto, pero hindi ito sumasagot. Dahil sa patuloy kong pagkatok at pagtawag kay Tito, ay narinig ito ni Lola at tinanong ako kung bakit. Ano ba problema mang bata ka at ang ingay-ingay mo dyan, katok ka ng katok? Ella, may narinig kasi ako kanina habang bumibili ako sa labas. Pinag-uusapan nila si Tito Aldrin, yung babaeng galing dito kagabi. Nabanggit niya na
Ang dami daw talagang pigsa ni Tito sa buong katawan niya. Nag-aalala ko para kay Tito eh. Ganoon ba? Teka. Aldrin! Aldrin! Buksan mo nga itong pinto! Kanina ka pa hindi lumalabas dyan sa kwarto mo, ha? Oh, ano bang problema nyo? Pagbukas ng pintuan, ay nanlaki yung mata naming dalawa ni Lola sa nakita namin. Yung pigsa ni Tito ay nagputukan na at kumalat na yung nana sa buong katawan niya. Nakahubad ito ng damit pang itaas kaya kitang-kita namin ang pamamaga ng kanyang katawan. Diyos ko, Aldrin! Anong nangyayari sa iyo? Wala to, Nay. Baka marumi lang yung kama ko. Bumalik sa kama ang aking tito at kita mo na hirap na din itong maglakad dahil pati sa dalawang binti niya ay mayroong naglalakihang pigsa. Saglit na pumunta si Lola ng kanyang kwarto at paglabas niya ay nagpasama siya sa akin. May pupuntahan daw kami. Umalis kami ni Lola ng bahay at nang makarating kami sa isang pawid na bahay ay may tinawag si Lolang pangalan ng isang tao. Kapilo! Kapilo! Nandiyan ka ba? Sino ba yan at kung makasigaw? Lumabas mula sa pintuan ang isang matangkad na payat na matandang lalaki na may kung anong nakasabit sa leeg nito. Kapilo, maaari ba kitang makausap? Kailangan ko ang tulong mo. Onyang, ikaw pala yan. Bakit ka naman napasugod? Tulungan mo ako at si Aldrin binabarang. Nagulat ako sa mga narinig ko, Misteri. Totoo ba yung sinasabi ni Lola na ang Tito Aldrin ko ay binabarang? Agad na nagbihis si Kapilo at nagdala ng mga kung ano-anong gamit niya sa panggagamot. Nang makarating na kami sa bahay, ay dinatnan na namin si Tito Aldrin sa kwarto niya na nakahiga. Hindi na ito makabangon. Pero ang isa pang nagpatindig sa balahibo namin ni Lola ay nung mayroong nagsimulang lumabas na ipis, tipaklong at uod mula sa pigsa ni Tito Aldrin. Sa lahat ng mata ng pigsa ay may lumalabas, Misteri. Nakita kong naglabas ng isang garapon si Kapilo mula sa kanyang dalang bayong. Kumuha siya ng ilang mga insekto na lumabas sa mga sugat. Dito ay sinabihan ni Kapilo si Lola na dapat daw ay ihanda namin ang mga sarili namin dahil binabarang daw si Tito. Onyang, hindi basta barang ang ginagawa kay Aldrin. Sa tingin ko, mukhang galing sa isang malakas na elemento na matindi ang kagustuhang makagante sa anak mo. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Lagi kong pinapaalalahanan si Aldrin. Kung simpleng kulam lang ito, baka pagkabalisa lamang at maliliit na sugat ang mangyari kay Aldrin. Bukod ron, dapat sa puntong ito na nilagyan ko na ng mga dahon at langis ang mga pigsa niya, dapat magaling na ito. Pero hindi ito gumagaling. Senyales na makapangyarihan ang nasa likod nito. Sa puntong iyon, Misteri, ay nagpatuloy na si Kapilo sa ritual na ginagawa niya upang harangin o kontrahin ang ginagawang pambabarang kay Tito. Kita ko ang sakit at paghihirap na dinadala ni Tito sa tuwing may ipis o kung ano-anong insekto ang lumalabas sa mga sugat niya. Nagsindi din ng insenso si Kapilo
at pinausukan ang buong kwarto. Pagkatapos nun ay mayroon siyang pinahid na kung anong langis sa noo ni Tito Aldrin. Lalong nagnaknak ang mga sugat mula sa pigsa ni Tito at halos bumuluwak na ang mga nana nito na naging dahilan ng pagsigaw at pag-iyak ni Lola. Halos himatayin na kaming dalawa sa mga nakikita namin habang nanggagamot si Kapilo. Hindi talaga ganong kadaling kontrolin at kontrahin ang sumpa kay Aldrin. Malakas ang puwersa na bumabalot sa katawan niya. Kaawa-awa na ang anak ko. Ang sa tingin ko, dapat matuntunan niyo ang gumawa nito at baka kulangin na tayo sa oras. Bigla akong napasigaw nang may makita akong uod at bulate na lumabas sa dalawang tenga ni Tito Aldrin. Agad na kumuha ng garapon si Kapilo upang ilagay dito ang bagong lumabas sa katawan niya. Iyak na talaga ng iyak si Lola kaya inahakap ko na lang siya. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Aldrin. Baka may mangyari sa iyong masama sa pinaggagawa mo. Tama na po, Lola. Hindi naman natin gusto yung mga nangyari. Marahil ay batid din ni Tito ang pwedeng mangyari sa kanya, Miss Terry. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa amin ang mga tumutubo sa katawan niya noong nakaraang araw. Agad akong naghanap ng pwedeng maging dahilan kung bakit nagkakaganoon ang aking tito. Nung binuksan ko ang cabinet niya, ay may nakita akong sulat. Inisa-isa ko itong basahin hanggang sa may isang sulat ang nagpatayo sa balahibo ko. Nakasaad sa sulat na, Kung hindi ka lang magiging akin, ay mas mabuti pang mamatay ka na lang, Aldrin. Yung sumunod na sulat naman na galing din sa isang babae. Dapat ay maranasan mo din ang sakit at hirap na ginagawa mo sa mga babaeng katulad ko. Ibinigay ko yon kay Kapilo at sinabihan kami na marapat na puntahan namin kung sino man yung babaeng nagbibigay ng sulat kay Tito. Dahil karamihan ng sulat ay sa akin pinadaan ng mga babae, ay ako ang sinama ni Lola para hanapin ang mga ito. Nakailang bahay din kami noon bago namin makausap yung mismong babae na nagsulat noon kay Tito. Siya si Stella, Miss Terry. Oo, ako nga yung nagpadala niyan. Sa sobrang galit ko ho, kaya ko nasabi ang lahat ng yan. Pakiusap, kung pwedeng itigil mo na ang pambabarang sa aking anak. Parang awa mo na, iha. Hirap na siya. Pasensya na kayo, Aling Onyang. Pero kung ako ang tatanungin, dapat lang yan sa anak nyo. Pero ang totoo niyan, hindi talaga ako ang dahilan kung bakit nagkaganyan siya. Hindi ako masamang tao. Kahit galit ako sa kanya, hindi ko magagawa yun. Kung ganoon, ay sino naman kaya? Hindi ko po alam talaga. Sa dami ng niloko ni Aldrin, malamang isa talaga doon yung gumawa nun. Pero pangako, hindi po ako yun. Umiyak nang umiyak si Lola pagkatapos nun. Dinamayan ko siya hanggang sa makauwi kami ng bahay. Pagdating namin ay kita namin na nahihirapan si Kapilo sa panggagamot kay Tito. Maya't maya ang pagpunas niya at pagwagwag ng mga dahon sa katawan ni Tito. Nang makita niya kami na dumating, ay agad itong nagsabi sa amin. Sa tingin ko, hindi lang isa yung nangbabarang kay Aldrin Onyang. Ano? Diyos ko! Talungan niyo ang anak ko! Napaluhod ito sa sahig pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Kapilo. Saglit na nagpaalam si Kapilo sa amin, Miss Terry. Nagsabi ito na may pupuntahan siyang isang dating kaibigan sa panggagamot.
Hihingi daw siya ng tulong dahil kung siya lang daw ay hindi niya kaya ang puwersa ng dalawang mambabarang. Naiwan kami ni Lola sa kwarto ni Kuya Aldrin at nagbabantay. Napansin ko na din na yung mga daliri niya sa kamay at paa ay bumabaluktot na. Unti-unti na ding natatanggal ang mga kuko nito. Hindi ko na yun tinuro pa kay Lola dahil baka lalo lang siyang umiyak at baka hindi nakayanin ng katandaan niya yung nangyayari sa kanyang anak. May narinig kaming dumating at pumasok sa kwarto. Si Kapilo at may kasama siyang isa pang albularyo. Onyang, Anton, siya nga pala si Kapater. Kaibigan ko siya sa panggagamot. Hindi maganda ang lagay ng lalaking yan, Pilo. Kaya nga minarapat kong makita mo dahil hindi ko kakayanin kung ako lang. Agad na silang nagsindi ng insenso ng sabay at pinalibutan nila si Tito. Paikot nilang ginagawa ang pagpapausok. Sabay din silang nagdasal at nag-oorasyon. Naisip ko na lang na maghanapan ng kung anong bagay na maaaring maging bakas sa mga nangyayari kay Tito. Hinalungkat ko ang mga damitan, lamesa at drawer niya. Doon ay may nakita akong larawan ni Ate Lucille. Hinawakan ko ito at sa isip ko, kung sana ay siya na lang ang pinili ni Tito. Sana hindi ito nangyari sa kanya. Napakabait pa naman ni ate. Ibabalik ko na sana sa drawer ang picture niya. Pero dumulas ito sa aking kamay at naging dahilan sa paglaglag nito sa sahig. Akma ko itong pupulutin at napansin ito ni Kapater. Ano yan, iho? Wala po. Picture ho ng dating nobya ni Tito. Kinuha ito sa akin ni Kapater at nanlaki ang mga mata nito. Bakit? Ano yan, Kapater? Bakit natulala ka? Bakit nandito yung larawan na ito? Kilala mo ba yan? Kilalang kilala ko ito, Pilo. Siya yung punong mambabarang. Simula nang mamatay ang nanay niya ay siya na nga ang pumalit dito. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman niya tinuloy ang pinamana sa kanya. Kung ganoon, maaaring siya ang may kagagawa nito. Sa lakas nga ng puwersa ng pambabarang hindi malayong mangyari yun. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lola. Hindi kami makapaniwala na sa maamo niyang muka at napakahinhin ay ni minsan hindi sumagi sa isipan namin na maaaring siya pala ang gagawa nun kay Tito. Agad na nag-ayos ng gamit sila Kapilo at Kapater. Dahil ayon sa kanila ay marapat na puntahan si Ate Lucille sa kanyang tinitirhan. Nagpumilit kami ni Lola na sumama sa kanila. Pero hindi sila pumayag dahil lubhang napakadelikado raw. Mas mabuti daw kung may maiiwan kay Tito Aldrin. Pero nagpumilit ako na kahit ako na lang ang isama nila dahil baka mapakiusapan ko na itigil na ang ginagawa kay Tito. Pumayag sila, Miss Terry, at tatlo nga kaming lumakad upang tuntunin ang bahay ng punong mambabarang. May kalayuan din po at medyo liblib ang lugar. Ilang oras naming tinahak ang papunta sa bahay nila. Nang makarating kami roon ay sa bakuran pa lang. Tila may malakas na hangin ang pumipigil sa amin. Lucille! Lucille! Nandiyan ka ba sa loob? Walang sumasagot kaya naglakas na kami ng loob para pasukin ang bahay na yun. Pagbukas namin ng pintuan ay bumungad sa amin ang isang simbolo o drawing sa sahig sa gitna ng bahay. Katabi nito ang mga buto ng mga patay na hayop.
Pero ang nagpukaw sa mga mata ko ay yung isang malaking garapon sa gitna. Sa loob ng garapon ay larawan ni Tito Aldrin. Kasama sa loob ng garapon ang mga ipis, tipaklong, uod, bulate, langaw at iba pang mga insekto na hindi ko na alam ang tawag. Itinuro ni Peter kay Kapilo yung garapon sa gitna. Ito na marahil ang dahilan bakit nagkakaganoon si Tito. Biglang lumabas ng kwarto si Lucille. Iba na ang itsura nito. Parang tumanda siya at naging matapang ang itsura niya dahil sa mga kung anong nakapahid sa kanyang muka. Bakit kayo na parito? Naisa na naming ihinto mo na ang ginagawa kay Aldrin. At sino ka naman tanda para sundin ko? Kilala kita bilang isang mabait na bata, Lucille. Ang buong akala ko ay hindi mo gagamitin yan sa kasamaan. Ang akala ko din. Pero buti na lang at tinuruan ako ng aking yumaong ina. Ano ang nagtulak sa'yo para gawin yan? Tama na. Sa pagkakataong yun, Misteri, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at sumabat na ako sa usapan nila. Ate, kung ano man ang ginawang panloloko sa'yo ni Tito, parang awa mo na. Patawarin mo na siya. Panloloko? Sinong nagsabing niloko niya ako? Kung ganun, bakit ganyan kalaki ang galit mo sa kanya? Kinakailangan ko lang mapalapit sa kanya upang makuha ko ang larawan niya. Bakit mo ginagawa sa kanya kung wala naman siyang ginawang masama sa'yo? Sa akin wala. Pero sa kapatid ko, meron. Nagulat kaming lahat sa sinabi ni Ate Lucille sa amin. Niloko niya yung kapatid ko na naging dahilan para magpakamatay ito. At ngayon, nag-iisa na lamang ako sa mundo. Siya ang dahilan kung bakit tuluyan akong nawalan ng pamilya. Batid ni Kapater at Kapilo na oras ang kalaban namin, Misteri. Alam nilang sa estado ni Tito Aldrin ay hindi na ito aabutin ng bukas. Pinapaalis na kami ni Ate Lucille dahil hindi na daw magbabago ang desisyon niya. Sa desperasyon ay biglang nilundag ni Kapater yung garapon sa sahig at agad na kumuha ng kutsilyo si Ate Lucille. Nang maabot ni Kapater yung garapon ay agad na ibinigay ito kay Kapilo upang buksan at tanggalin yung larawan ni Tito sa garapon. Pero bago pa man magawa ni Kapilo iyon, Misteri, ay idinarag na ni Ate Lucille ang kutsilyo sa kanyang sarili. Nagulat kami sa ginawa niya. Napaluhod si Kapater habang naibagsak naman ni Kapilo yung garapon at tumapon ang mga insekto sa sahig. Tinanong ko sila kung bakit at ano ang magiging epekto nun. Nahuli tayo, anak. Ang pagkamatay ng mambabarang bago maputol ang sumpa ay karugtong at kasabay ng pagkawala ng taong binabarang. Ano pong ibig niyong sabihin, Kapilo? Hindi na sumagot ang dalawang matanda sa akin at inaya na lang nila akong umuwi ng bahay. Pagkarating namin ay narinig ko agad ang iyak ng aking lola sa kwarto. Bumalik na sa dating itsura niya ang Tito Aldrin ko, Misteri. Pero kasabay nun ay wala na rin ang buhay niya. Humingi ng tawad si Kapater at Kapilo kay Lola dahil hindi nila naligtas ang buhay ni Tito. Ngunit wala namang sinisisi ang aking lola. Nagpasalamat siya sa dalawa dahil sa malaking tulong na ibinigay nito. Kinabukasan
Nagulat ang lahat ng kapitbahay sa sinapit ni Tito Aldrin. Hinintay lang naming makauwi ng Pilipinas ang aking tatay bago namin mailibing si Tito. Masakit at masyadong dinamdam ni Lola ang mga nangyari sa kanyang bunsong anak. Kaya ilang buwan lang po ang nakalipas ay namaalam na din po si Lola Onyang. Talaga po yatang nasa ating mga kamay ang sasapitin ng ating buhay. Naging mabait naman si Tito bilang anak, kapatid, kaibigan at tiyuhin. Pero para sa mga babaeng naloko niya, ay ibang-iba ang tingin nila sa aking tiyo. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Misteri. Nawa ay nagdala ng kilabot, takot at aral ang storyang ibinahagi ko sa mga tagapakinig ninyo. Muli ako po si Anton at nagpapasalamat po ako sa inyong channel, Misteri.